Yan. Good morning, good morning. Dito na sila. Gagawa ng swimming pool. Napagawa si Papa ng swimming pool. Marcos, Chichay, Topi, gagawa. Pagawa ng swimming pool na dito. Pagbakasyon nyo, meron na kayong maliguan. 3 meters natin eh. Pala. 2 meters yun. Yan, malapit sa bukid. Nandun si Carto nagsiswimming sa bukid. Dito. Hanggang saan? Papa. Ano mga gumagawa? Lolo Lito, Lolo Islaw, Lito Renz. Tito Mahal. So yan po ngayon, so nagle-layout na po kami ng laki ng swimming pool na gagawin dito. So basically po ang size po niyan is lengthwise is 3 by 5 meters. And meron pang pa-crosswise na 2 by 3 meters. So parang letter L lang po siya. So ito na po, na-layout na po namin yung swimming pool natin and nalatagan na po siya ng hollow blocks. So basically po, yung pinakamababaw niyan is 3 feet and palalim po siya ng hanggang 4 feet. Slanting po siya. So nakapatong lang po siya sa lupa para pag magde-drain tayo, papunta naman sa bukid yung tubig na tatanggalin natin. So naka-overlap lang po siya sa level ng lupa. So sa may left side po, dyan po magkakaroon ng hagdanan na 2 baitang. 2 steps sa may loob po niya para pwedeng pagtambayan ng mga bata habang nasa loob ng swimming pool. And then sa left side din po yan, doon po yung entrance natin sa pool. So magkakaroon ng hagdanan dyan na 8 yung taas and 12 yung lapad niya. So while doing yung swimming pool natin, nagpagawa na rin po tayo dito ng deep well. Dito po manggagaling yung tubig natin na ilalagay natin sa swimming pool. Yan po siya, dyan siya papasok. So maglalagay tayo po ng hose dyan na mga 3 inches papunta po doon sa pool natin. Eh yung design po niya para magkakaroon ng waterfalls doon. So far, okay naman yung pagkakagawa ng deep well natin. Malakas naman siya. And advice lang ng nag-install nito, siguro after 1 month saka natin i-full blast o malakasin na yung pump natin. So basically, habang ginagamit yan, nililinisan muna, tinatanggal muna yung mga buhangin. And then after that, after 1 month, pwede na po natin i-full open yung pump natin dyan. So ang ginawa natin dito, bayanihan po, yung mga mag-anak po natin, tulong-tulong po kami na magawa to. Since lahat naman dito makikinabang din naman, yung mga apo nila, mga anak nila, yung mga kamag-anak din natin makikinabang din dito. Kulang pa yata? So by the way po pala, ang gawa lang namin dito is morning. From 7 o'clock, numpisan na rin yan, hanggang lunch time. Kasi bandang hapon, medyo mainit na po. So, nahirapan na rin kami magtrabaho dyan kung nakatutok yung araw dyan. So, half day lang po lagi namin ginagawa rito. So, pang 3 days na yata to. So, yung ito na po, day 4 na yata to. And then, ginagawa ni Manong Lito yung hagdanan dito. Yes, yan, sa may bandang right side.
Ito yung pool natin. So meron pong aratilis na iniwan kami rito, parang pinaka-shade pa rin niya for the meantime na hindi pa lumalaki yung mga puno. So right now, pinaplastera na po yung inside niya. Pinapalitandaan na po yung inside niya para medyo makinis pa rin naman. And then, para hindi masyadong mag-leak. So, yan na po sila. Nagpapalitada po. Yung portion na po na to, yung likuan na to, yung pang L niya, dito po yung pang adults, yung medyo malalim na po sa dyan. Siguro nasa 4.5 feet or kulang-kulang 5 feet. Yan, yung pinapalitadaan nila ngayon dyan. Medyo malalim na yan. Siguro lang dyan pag ginawa mong 5 feet yan. Wakatan dyan. Hindi porti kaya. Ito na po yung hagdanan na ginagawa ni Manong Lito. So, ang rise niya is 8 inches and yung step niya is 12 inches. So, sa taas ng hollow blocks na yan, lalagyan din po natin ng nosing para pwedeng upuan o paglakaran, pagdaanan. And sa inside na po niyan, meron siyang parang pahingahan dyan na ang lapad niya is 16 by 16 inches. So yan po mga kabaryo. So naglagay na po tayo ng maglalagay na po ng reinforce sa flooring natin. So may bakal po siya na ang lapad po niya is, or steel matting 12 by 12. Yan sa ilalim na yan. So later on po islaban natin yan. And bali po naglagay tayo ng solar light dito para makagawa sa gabi. Dahil sa tanghali, sobrang init po, hindi kami makatrabaho sa tanghali hanggang hapon. So pag ginawa namin, pinano namin na sa gabi na natin gawin yung cementing para hindi masyadong mainit. And habang parang nagpipiknik po, nagiinuman kami dyan sa likod na yan. Night view sa AP Farm. Yung kubo natin. So naka-ready na po yung yung mag-slab. So nahalo na po yung buhangin, bato, saka yung natin, panghalo para sa flooring po niya. Ang po siya. So silipin na po rin natin yung ginagawa na reinforcing ng flooring. O kaway-kaway, pamoy time. Ha? Malaki tulong po yung yung solar light niya habang gumagawa sa gabi para hindi na masyadong mainit. Natara pa kuya, ngati yung namang binaluktot, nakakatangat pa. So ayan po. So nag-slabbing na po kami. So may mga tagahalo dyan and may mga taga-abot ng timba na may semento. Yan o, kinakalat na po natin yung semento sa flooring para matapos na rin itong slab nito. Po, yung kapal na semento na ginawa natin dyan is about 4 inches. So ito, tuloy pa rin natin. So nilagyan po natin ng nosing yung gilid ng pool para pwedeng upuan. So yan po ginagawa nila ngayon yung gilid niyan. So meron na pong nosing yung gilid niyan. And then later po, pupuruan na rin po natin ng konti para wag lang magpulbos yung mga semento dyan. So finally, natapos na po siya and pinaliliguan na po ng mga bata. So enjoy po yung mga bata dyan. So next project po natin, pag uwi natin, papa-tiles na po natin siya. So enjoy mga bata during this summer. For the meantime, ganyan lang po muna siya until malagyan po ng tiles yan. Thank you.